You may start convincing me now, wika ni Jack. Hindi ito nakangiti, ngunit halata sa mga mata ang labis na pagkaalim. Hinismiran ito ni Cassie. Napilitan siyang tanggapin ang alok nito, kaya nakipagkita siya rito. Huwag lamang itong magkakamaling gawan siya ng masama at makikita nito ang hinahanap nito. Malakas yata siyang sumuntok. Bakit kasi di mo pa ako dinala? Nagpalinga-linga siya sa paligid. Napakalawak ng golf field na iyon ng Manila Polo Club. Noon lang siya nakapasok doon. Lumapit sa kanya si Jack at sinutan siya ng sunshield hat sa parang tila close sila sa isa't isa. He even touched her cheek. Napapitlag tuloy siya at napahakbang paatras. Ngumiti ito bago muling kinuha ang golf club nito. I usually do things simultaneously. We could talk while I play. Umakto ito na tinatansya ang tirang gagawin sa golf ball. Kagaya rin ba iyon ang pakikipag-fling mo ng sabay-sabay? Tiningnan siya nito. Kumunot ang noo nito. Lihim na kinastigo niya ang kanyang sarili sa nasabi. Ngunit sa pagkamangha niya, ay ngumiti ito. You wicked baby. He called her baby again. Sinasabi na nga ba niya na nakikipag-flirt ito sa kanya? Siguro kung ibang babae siya, ay natuwa siya rito. But she was Cassandra May Enriquez, and she hated the flirt, carefree, heart-trap type like Jack. She wanted someone with brains and who was the responsible type. She hated playing around, which happened to be his expertise. Hindi ko maintindihan kung bakit dito pa tayo mag-uusap. Ngayong pwede naman sa school. Anyway, to cut the story short, at dahil gusto ko nang umuwi, nakikiusap ako na tulungan mo akong ma-interview ko si Patrick. Please, tulungan mo akong mapapayag siya para tell me something I don't know. Putol nito sa pagsasalita niya. What do you mean? Like what do I if I help you? Tinansya uli nito ang gagawing tira. Hinintay niyang tumira ito bago siya sumagot. Pumasok ang golf ball sa hole. Kung ganun, hindi pala pagtulong ang gusto mong ibigay. Sa pagkakaalam ko, kapag tumutulong isang tao, dapat walang hinihinging kapalit. Wika niya. Call it trade. Then, tila bali wala lang dito ang pasaring niya. Well then, I don't trade. This talk is useless. Uuwi na lang ako. Lumakad siya palayo rito. Wait! Hinabol siya nito, pero hindi niya pinansin ito. Tuloy-tuloy siyang lumakad sa Greenfield. Bigla ay narinig niya ang ingay ng field car. Napahinto siya at hindi nakakailos sa kinatatayuan nang lumingon siya at makitang malapit na iyon sa kanya. Then suddenly, a pair of powerful arms caught her. Jack encircled his arms around her waist. Napayakap din siya rito upang hindi siya matumba. Their faces were really close. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Baby, huwag kang tatanga-tanga rito. Pabulong na sabi nito. An amused smile played on his lips. Nanlaki ang mga mata niya. Nagpumigla siya para makakawala rito. You are really such a walking disaster. Pangil na sabi niya. Tumawa ito ng mahina. Tila napapantastikuhan ito, pero aliw na aliw. Ako pa ngayon ang walking disaster. Samantalang ikaw ang parating. Shut up! You sensually luscious hati. No, horrible conceited jinx. Wika niya. Ibinato niya rito ang sombrerong isinuot nito sa kanya, saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan pa rin siya nito at nagpresenta pang ihatid siya. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Cassie habang nakaupo siya sa ikalawang hanin ng mga bench sa gymnasium. Mabuti na lang at hindi siya kinulit ni Barbie nang hindi niya sagutin ang tanong nito kung bakit pinakiusapan niyang padaanin siya nito sa daanan ng mga varsity players. Nakita niyang pinasahan ni Patrick ng bola si Jack. Ibinuslo iyon ng huli sa kabila ng matinding depensa ng kalabang player. Nang ma-shoot ang bola, ay nag-high five sina Patrick at Jack. No wonder, talagang magkasundo ang mga ito. Kaya maaari nga siyang matulungan ni Jack, pero wala siyang balak na makipaglaro sa demonyo. Huminga siya ng malalim at ibinalik ang atensyon sa panonood ng basketball. Napasigaw siya nang pumasok ang 3-point shot na ginawa ni Sandro, ang captain ball ng kanilang varsity team. Oh Cassie, kailan ka pa nagka-interest sa basketball? Tanong sa kanya ni Allen. Kaklase niya ito sa isang sa mga practice players ng team.
Noon lang niya napansin na katabi pala niya ito. Actually, ngayon lang, paberong sabi niya. Match-up game ang kanilang university team laban sa koponan ng Ateneo University. Inaabangan ng larong iyon, kaya puno ng mga estudyante ang gymnasium. Nakita rin niya si Cindy habang nag-cheer ito. Nabangiti siya ng maisip kung anong gimmick ang ginawa ng kaibigan. Napatingin siya sa hawak na plastic cup. May malamig na tubig iyon na hinaluan niya ng nagawa niyang gayuma. Ngunit hindi siya 100% sure na tatalab ang gayumang iyon kapag ipinainom niya kay Patrick. Sana nga lang ay tumalab iyon dahil pinagpuyatan at pinagbuhusan niya ng panahon ng paggawa niyon. What is this about that drink, Cassie? Kanina pa kita napapansing napapatitig dyan. Mind your own business, aniya. Naputol ang pag-uusap nila nang tumunog ang buzzer na hudyat ang pagtatapos ng first half. Hinanap niya si Patrick. Nakita niyang nakaupo na ito sa bench ng mga players. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ibibigay niya rito ang inumin. Kung hindi siya papalaring mapainom nito, susubukan na uli niya sa ibang pagkakataon. At mukhang mapapaaga ang pag-iisip niya ng ibang paraan dahil nakita niyang umiinom ito ng energy drink. Nalulumong bumalik na lang siya sa kanyang pwesto at tinitigan ng plastic cup. Ano ang ginagawa ng isang walking book na gaya mo sa ganitong lugar? Hindi maaaring magkamali si Cassie kung kaninong boses iyon. Kay Jack, umupo ito sa tabi niya. Nilingon niya ito. He smiled lopsidedly. You don't care, malamig na sabi niya. Bakit ba siya nilapitan ito? At tinawag pa siya nito na walking book. Did it mean he did his homework? Nag-research ba ito tungkol sa kanya? O baka naman kilala na siya nito bago pa sila magkaengkwentro sa library? Yes, I do. It's not every day I see a book in the middle of the Princeton basketball court. Hinilang ito ang tuwalyang nakasampay sa kanang malikat nito at ipinunas iyon sa puwisang mukha nito. Look, wala akong panahong makipag-asaran sa iyo. Leave me alone. Tinanaw niya si Patrick. Pinanonood niya ang pep squad na nagpe-perform ng routine sa gitna ng court. Bahagya pa siyang napanganga nang makitang nagtumbling si Cindy. But I have my halftime break all for you. Napatingin siya kay Jack. Nasa lubong niya ang nanunuksong tingin nito. Pero hindi ako interesado. Ubusin mo na lang ang oras mo dun sa mga babaeng iyon. Itinuro niya ang isang grupo ng mga kababaihang inihihiyaw ang pangalan nito. Tumingin ito sa tinutukoy niya ang mga babae. Ginitian at kinawayan pa nito ang mga babaeng iyon bago ibinalik ang tingin sa kanya. Hey, huwag kang magselos sa kanila. Your nerve, Mr. Walking Ego. It's nearly killing me. Come to think of it, we're much a walking book and a walking ego. And a walking disaster too, she added. Ikaw ba yan? You talk of nonsense. One moment more and she would totally lose her cool. Hindi siya nagtungo sa gymnasium para makipag-asaran dito. Tumayo uli siya. Mabuti pang umalis na lang siya roon. Hindi naman niya maisasakatuparan ng plano niya. Ngunit pinigilan siya ni Jack. Hinawakan ito ang isang braso niya. Wait, bumaba ang tingin ito sa plastic cup na hawak niya. Be nice to me. I'm thirsty. Offer me a drink. Bago pa siya makahuma, ay nakuha na nito sa kanya ang plastic cup at mabilis na ininom ang tubig na laman niyon. Saglit pa lang itong nalalasahan ng tubig nang matigilan ito at mapakuyo. Anong inumin ba ito? Bakit ang asim? Tingnan pa nito ang loob ng plastic cup. Nanlaki ang mga mata niya at walang sabi-sabing inagaw niya rito ang baso. Ngunit nakasama ang ginawa niya. Napasinghap na lang siya nang tumapon sa kanyang dibdib ang natitirang laman ng plastic cup. Kumalat ang likido mula sa dibdib niya pababa sa tiyan niya at dahil manipis ang t-shirt na suot niya, humakab sa puting kamiseta ang kanyang bra. Hell, I'm sorry, natatarantang sabi ni Jack. Pinunasan ito ng tuwalya ang tapat ng dibdib niya. Her jaws dropped. Tila tumigil sa pagtibok ang puso niya nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang dibdib. It seemed like his hand brushed against her breast. Sa likod ng isip niya, ay alam niyang maraming pares ng mga mata ang nanonood sa kanila. Dahil doon ay nag-iinit ang mukha niya. Hahawingin sana niya ang kamay nito, pero bigla nitong nabitiwan ang tuwalya at nahulog iyon sa sahig. Naiwan ang kamay nito sa tapat ng kanyang dibdib. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa kamay nito at sa mukha nito. Saka lamang tila napasong inalis nito ang kamay sa kanyang dibdib. I'm sorry. She tried to utter a word but nothing came out of her mouth.
Tinalikuran niya ito bago pa siya mapaiyak sa sama ng loob. Galit at pagkapahiya. Kasi wait, habol nito sa kanya. Jack, narinig pa niyang tawag dito ng coach nito. Dire-diretso siyang lumabas ng gymnasium. Nakasalubong pa niya si Barbie, pero nilagpasan lamang niya ito. Kumunot ang noo ni Cassie nang makita niyang pumasok sa pinto si Barbie na may hawak na bouquet. Special delivery, sabi nito sa nanunuksong tono. Inilapag nito ang bouquet ng mga bulaklak sa ibabaw ng mesa niya. Mamaya mo na basahin iyan. Isinara nito ang librong binabasa niya. Hindi ako si Kelly para magkaroon ng delivery ng bulaklak. Kaya alisin mo yan sa mesa ko at mahalaga ang binabasa ko. Wala sa mood na wika niya. Binuksan uli niya ang libro. Ang sungit mo yata ngayon, Cassandra May. Hindi siya nakaimik. Paano ba niya sasabihin dito mainit ang ulo niya dahil napakalit na ng tsansa niyang manalo sa pustahan. Nauwi lang sa walang pinaghirapan niya. Idagdag pa na nawawala ang bote ng natitirang love potion na ginawa niya. Imposible nang makagawa ulit siya yun dahil malaki ang nagas niya. Wala na siyang pera dahil naubos ang savings niya. May problema ba kasi? Tinignan niya ito. Nakita niya ang kuryosidad sa mga mata nito. She rolled her eyes. I'm sorry kung nasungitan kita. Tinapunan niya ng tingin ang mga bulaklak. There's a card. Basahin mo para malaman mo kung kanino galing. Itinuro nito ang maliit na card na nakasuksok sa pumpo ng mga bulaklak. Kinuha niya iyon at binasa. May sincerest apology. Wala namang nakasulat na hindi niya na ituloy ang sasabihin nang maalala niya kung sino ang posibleng nagpadala niyon. Sino pa ba ang may mabigat na kasalanan sa kanya kundi ang mayabang at bastos na si Jack? Nilamukos niya ang card at inihagis iyon sa basurahan. Pagkatapos ay kinuha niya ang bouquet at lumakad siya patungo sa pinto. Teka muna, pigil sa kanya ni Barbie. Humarang ito sa pinto. Get out of my way, Barbie. He said he's sorry. Come on, chill out. Para ka namang susugod ng gera niyan. My God, Barbie. He touched my boobs and he ruined my plan. Hinawi niya ito, kaya nakalabas siya ng pinto. Naglakad siya kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan hahanapin si Jack. Tila kinakasihan naman siya ng pagkakataon dahil nakita niya ito sa corridor. May kausap ito na dalawang lalaki. Pala ay nahagip ng tingin niya si Jenny na wala sa nilalakaran ng tingin, kundi na kay Jack. Something sparked in her mind. Jenny! Malakas na tawag niya sa dalaga. Nagtagpo sila nito sa mismong tapat ni Jack. Nang sumulyap siya sa binata, ay nakita niyang nakatingin din ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpalipat-lipat ang tingin sa kanya at sa ibinigay nitong bouquet na halos sumayan sa lupa. Hay kasi bakit? Tanong sa kanya ni Jenny. Nakangiti ito ng ubod tamis dahil siguro alam nitong nakatingin sa kanila si Jack. May nagpapabigay sa iyo nito. Iniabot niya rito ang bouquet. Sino? Excited na tanong ni Jenny. Siya. Itituro niya si Jack na halatang napapantastikuhan. Nanlaki ang mga matang tumingin si Jenny sa binata. Jack, you gave me this? And Jenny fainted to her horror. Mabuti na nangat na salo ito ni Jack. Daling natin siya sa klinik. She said to no one in particular. Ipinasa ni Jack si Jenny sa mga kausap nito. Pare pakidala siya sa klinik. Nakiusap pa nito. Sige kami na ang bahala sa kanya pare. Sasama sana siya sa dalawang lalaki. Pero pinigilan siya ni Jack. Hinawakan ito ang braso niya at saka siya iniharap. She met the apparent irritation in his dark eyes. Bakit mo ibinigay sa ibang peace offering ko? Her heart throbbed in jig time. The touch of his skin to hers reminded her of that scene in the gymnasium. Simple lang, wala akong balak na makipag-ayos sa'yo. Ipiniksi niya ang kanyang braso at saka siya tumalikod. Pero mabilis itong humarang sa daraanan niya. What do you want? Nag-sorry na ako. Wika nito sa malambot na tono. What do I want? Tinignan niya ito ng matalim. I want you to get out of my way. Umiling-iling ito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapatawad. Okay din, pinatatawad na kita. Hindi bukal sa loob niyang sinabi niya. Ginawa lang niya iyon para tigilan siya nito. Tinangka uli niyang umalis pero nahagip uli nito ang braso niya. Ano ba? Pangil na sabi niya. Hindi ka sincere sa sinabi mo. Hookers, kung ganun, hindi kita titigilan. She rolled her eyes. You're impossible. Ngayon lang ako nakakita ng humihingi ng sorry na nagbabanta pa. You're pushing me to do it. Seryosong wika nito.
At ako pa ngayon ang may kasalanan. You could make this easy to both of us, Cassie. After all, hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Sandaling hindi nagsalita ito. Anong inuming ba yun? Bakit ganoon ang lasa? Nasigilan siya. Hindi niya isaasahang magtatanong ito tungkol sa inuming iyon. You are not a basketball crowd, Cassie. Then all of a sudden, I saw you at the game. That puzzled me a lot. Alam mo, hindi ko itinago ang pagkamangha ko nang makita kita roon. Were you there on purpose? Pinag-iisipan siya ng masama nito. Pero hindi na yung bibigyan ng kasiyahang mapaamin siya. Yes, tulad din ang purpose ng ibang tao roon. I went there to watch the game between two famous struggling teams. Really? Try again. I'm a campus writer on secret duty. At assignment ko ang mag-observe sa mga hindi pangkaraniwang nangyayari on and off sa court. Pero sinira mong trabaho ko. Hindi agad ito nagsalita, kaya ang akala niya ay nakumbinsa na ito. Pero hindi pala ito ganun makadaling maisahan. With that sour drink? Bakit ba masyado kang matanong? Wala akong obligasyong sagutin ang mga tanong mo. Leave me alone. You kong ego kang walking disaster. Nagsisimula na akong mag-isip kung ano na namang disgrasya ang sasapitin ko ngayong kausap kita. Tumaas ang isang sulok ng mga labi nito. Really? Really? So now I'd better be going. Baka may mangyari namang masama sa akin. Tumalikod siya. Hinagip na naman ito ang braso niya. Not so fast. Maras ang pagkakahila nito sa kanya, kaya dumalas ang tapatos niya sa makinis na sahig. And the next thing she realized, he was inside his arms again. Parang gusto ko nang maniwala na walking disaster ako. Tila nakakalokong sabi nito, but you're my only recipient. Nagtangka siyang kumawala, ngunit hindi siya nito binitawan. Thanks for the admission. Finally, ngayon pwede mo na akong bitiwan. But I'm also your hero. You always end up in my arms. Hero my ass. Nag-iipon siya ng lakas upang makawala rito. Huwag mo akong gamitan ng mga lines of attack mo sa mga babae. I'm not one of those women who is senseless enough to drool over the pervert like you. Tumangutang mo ito. Yeah, but someday I'll make you senseless. Oh, don't bother trying it. Careful, baby. You're still within my reach. Baka mapahama ka uli.